Ngayong gabi ay nandito kami sa abandonadong eskwelahan sa Malabon City. Ang eskwelahan na ito ay naabandonado noong panahon ng pandemic, kaya simula noong 2020 ay wala nang gumamit sa eskwelahan na ito. At dahil sa ilang taon nitong pagiging abandonado, marami ng kababalaghan ang nabuo sa lugar na ito. Ayon sa mga lokal dito, may mga nagpapakita daw ditong white lady. At ang pinaka nakakakilabot, sa puno daw ng baliti dito ay may nagpapakitang lalaking pugot ang ulo. At dahil nga may mga kababalaghan daw na nangyayari sa eskwelahan na ito, ay pupuntahan namin ito para malaman kung totoo nga ba ito o hindi. Alas 4 ng hapon namin napagpasyahang pumunta sa abandonadong eskwelahan dahil malayo-layo ito sa lugar namin. Pero bago kami dumiretso doon ay nagpunta muna kami sa bahay ng isa sa mga matitinding ghost hunter sa Pilipinas dahil siya ang makakasama namin sa abandonadong eskwelahan. Ito na si Idol! Kamusta kaya? Kamusta? Ito si Jing Rilano, isa sa mga matitinding ghost hunters dito sa Pilipinas. Nakilala siya sa pagpunta-punta sa mga haunted abandoned place kasama sila Zarkaro. Kaya siya ang makakasama namin sa abandonadong eskwelahan ay dahil napuntahan niya na ito at gusto niya itong balikan para makapag-overnight camping dun. Pagtapos namin may ready lahat ng gamit namin ay umalis na din agad kami dahil malayo-layo ang lugar na lalakbayin namin. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay finally nakarating na kami sa Malabon City. Inabot din kami ng dilim dahil sobrang traffic. Pagdating namin sa abandonadong eskwelahan ay hindi muna kami agad pumasok dahil bawal ang trespassing dito. Kaya nangingi muna kami ng permit sa caretaker para makapasok kami. Pumayag naman ng caretaker dahil kakilala din siya ng kaibigan namin. At nakapunta na din dito si Kuya Jing dati dahil nakapag-explore na din siya sa abandonadong eskwelahan. Ayun ang explore mo pre, ang laki nun. Tatlong palapag yun. Akala ko nga yung kwento mo. Yung bantay, no? Yung bantay, sabi sa'yo ng bantay. Sorry, bantay. Tugot na ulo. Tapos kinabukasan, yan ako yung mga kabata nag-basketball. Totoo ba yung nagpapakit? Doon, siya sa itinuturo sa inyo kagabi, meron daw talaga doon. Makalipas ng ilang minuto ay pinasok na namin yung abandonadong eskwelahan. Pagpasok pa lang namin ay sobrang kinalabutan na kami dahil kakaiba talaga yung pakiramdam dito sa loob. Ano masasabi mo dito, Tol? Tumatayo yung mga balahibo mo. Tol, meron dito. Nakakatakot eh, no? Meron dito. Tol, salamat Tol ha. Salamat. Galingan niya man. Thank you, Para may makita kayo. Sige. Nagpaalam na sa amin yung kaibigan namin dahil aalis na sila. Kaya kaming tatlo na lang ang maiiwan dito sa abandonadong eskwelahan. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa location Tol. At ngayon, ilalak sa amin tong pinto ay yung gate Tol. Nilak namin yung gate para masigurong walang makakapasok na ibang tao at para din sa safety namin. Kaya kami nandito sa abandonadong eskwelahan hindi lang para explorein ang lugar na ito, kundi para mag-overnight camping din. Kung naaalala nyo, sa last video ko kung saan nag-explore kami sa haunted na sementeryo ay mag-overnight camping sana kami dun. Ang kaso hindi kami pinayagan ng caretaker. Kaya kami pumunta dito sa abandonadong eskwelahan ay para dito ituloy yung overnight camping. Ngayon mga kaibigan ay nagsiset-up na kami Tol ng ayan, tent, ng upuan. Ngayon may experience na natin makapag-camping sa mga haunted places Tol. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuhang video ng pag-overnight camping namin dito sa abandonadong eskwelahan ay mapapanood nyo ito sa YouTube channel ni Kuya Jing. So yun mga kaibigan, time check, alas 8 na ngayon ng gabi. At ngayon nakaset up na kami ng tent Tol. Ayan. Tapos ngayon magluluto na kami Tol kasi na rin, oras na rin ng Tol, gabihan ng hapunan. Kompleto kami ng setup dito mga kaibigan. May tayo dito, camping chair Tol, ayun na dalawa. Tapos meron din tayong tent dito Tol. Kung sakaling gustong matulog, di ba pwede. Tapos meron tayo ditong mini table Tol, Tapos may ilaw. Tapos ayun, may tubig, may pagkain. As in, lahat Tol, kompleto na dito. Kaya talagang solid din eh. Nagsaing na agad kami ng bigas dahil nagugutom na din kami. Tapos, So yun mga tol, luto na ang ating first batch ng kanin yan. So yun mga kaibigan, time check. 10:12 na ngayon ng gabi at ngayon mga kaibigan, tapos na magluto Tol. Meron tayo ditong kanin, meron tayo ditong itlog at meron din tayo ditong Lucky Me Tol, ayun, Lucky Me beef. At ngayon kakain na muna kami kasi nagugutom na rin kami. At mamaya pagtaas namin kumain, mag-i-explore na tayo dito Tol. At tingnan natin kung may makikita ba tayo dito mga kakaibang elemento Tol. Kumain na muna kami dahil sobrang gutom na din talaga kami ng mga oras na to.
Pagtapos namin kumain ay dito na namin napagpasyahan na explorein ang abandonadong eskwelahan para malaman kung totoo nga ba na may white lady dito. Ngayong gabi, ay samahan nyo kami explorein ang abandonadong eskwelahan na ito. Konting history lang about dito sa Di ba nakapunta ka na dito sa ano? Napuntahan ko na to. Ano bang So, history ngayon, na meron binalikan dito? ko siya. Itong abandonadong eskwelahan na to, na-abandon siya 5 to 6 years ago dahil sa pandemic. Pandemic. And then, sabi ng mga na-interview ko na dito, meron daw dito nagpapakitang white lady, and then black lady, and then dito daw sa baba, meron daw dito nagpapakitang pugot na ulo. So, tingnan natin kung may experience mo ba o mararamdaman mo yung mga kababalagan na sinasabi nangyayari dito. Ayun. Sinimulan namin ang pag-explore sa unang palapag ng eskwelahan. May mga pumupunta rin dito, may mga vandalism. Peace of mind. Bawal siya dito. Pagtapos namin explorein ng unang room ay nagpunta naman kami sa kabila. May parehas lang naman ng disenyo pero may pagkakaiba sa lawak. Kaya mga kaibigan, ayun, sobrang lawak ng lote, di ba? Wala talaga siyang mga katabing bahay, kaya mas nagiging nakakatakot, di ba? Nagpunta naman kami sa pangatlong room para ma-check din kung anong meron dun. Ayun, pare-parehas lang ng mga room, mga kaibigan. Malinis din siya. Ayun. Pero butik na yun, iba yung pakiramdam dito. Malamang abandonado na to ng ilang taon tol eh. Malawak to. Itong school kasi na to, elementary school, private school to. So, nung simula nung pandemic, alam naman natin ng pandemic, ang daming naluging negosyo. Isa ito sa mga nalugi, kaya nagsara. Kaya pala. Dito, dumi na dito. Puta, ito tol, pinano ng mga ano. Bakit siya may ganyan? Mamasa ka na po. Dito, sira-sira na. Dahil na-explore na namin yung unang palapag ng school ay aakyatin naman namin yung second floor. Ito na tinatawag na face your fear. Aakyatin namin yung second floor. At tingnan natin kung Ang mas maganda, ikaw na lang mag-isa umakit sa second floor. Pwede. Dito ay inuudyukan ako ng mga tropa ko na aakyatin mag-isa ang second floor para explorein. Papanoorin ka na lang namin. Kaya mo yan. Paniwala ka sa sarili mo. Sa tingin mo kakayanin ko? Kakayanin mo yan. Sige, dahil sinabi mong kakayanin ko. Sige. Ngayon mga kaibigan, nag-request si Idol. Hindi ko nakikwento kung ano meron sa taas. Ay mo. Sinasabi mo naman ng... Hindi kung ano yung tsura ng sa taas. Hindi ko ikwento. Para alam mo pa rin kung ano yung makikita. Akitin mo ba yan? Tinan mo. Na reaction. Putong. Bibiro ko ba? Kaya mo yan. Paniwala ka lang sa sarili mo. Wait Di ba gusto mo ma-experience yung mga ganitong bagay? Mga ginagawa ng mga nag-investigate, nag-consulting. Mas maganda, ma-experience mo siya ng sarili mo lang. Kaya tayo dyan. Na wala kang kasama. Pero kayang-kaya mo yan. Kahit ayoko talagang akyatin mag-isa yung second floor ay napilitan akong gawin para malaman ko din talaga kung totoo nga ba ang white lady sa lugar na ito. Ngayon mga kaibigan, naakyatin ko mag-isa. Medyo nag-aalangan ako tol kasi dito pa lang sa bungad tol. Parang may bibigla na sa'yo eh. Pero hindi natin malalaman tol kung magpapadala tayo sa takot. Kaya aakyatin ko to mag-isa. Sinimulan ko nang akyatin ang second floor ng abandonadong eskwelahan. Tangina, seryoso ba ako dito? Tangina. Holy. Ikaw mo. Tangina mo, gogo. Tangina, hindi ko kaya pasukin man. Sa mga oras na ito ay nagdadalawang isip talaga akong pasukin yung pinakadulo. Parang may pumipigil sa akin na pasukin. Yung... Ano na, hindi. Ayoko. Ayoko. Nakakatakot. Tinan nyo. Ayun.
Habang naglalakad ako dito ay may biglang nangyari. Uy, tangina mo. Gago, ano yun? Gago, may bumato. May bumato. Akala ko ay pinagtitripan lang ako ng mga kaibigan ko, pero kahit sila ay sobrang natakot din dahil para talagang may nabasag na salamin sa loob. Pero hindi pa doon natatapos. Ang kasunod na nangyari ay sobrang kinagulat namin kasi habang nasa second floor ako ay nakarecord lang yung camera ko simula nung pag-akyat ko. Pero natakot talaga ako dahil yung akala kong nakarecord lang yung camera ay nakapatay na pala ito. Nalaman na lang namin nung nakababa na ako sa second floor. Wala, hindi ka pala naka-rolling eh. Saan? Wala, kaka-rolling ko lang oh. Ito ganina pa? Akala namin nung una ay full storage lang, pero nung chinek namin ay hindi naman. Kaya sobrang nagtaka talaga kami dahil hindi naman namamatay bigla yung video ng basta-basta lang. Ito yung huling clip na nakuha ko sa second floor. Dito ay kitang-kita na namatay lang ng kusa yung camera. Kasi kung papansinin nyo yung mukha ko ay nakatingin ako sa loob ng second floor. Dito na nagsingkin sa utak namin yung sinabi ng lokal dito. Pag nagpunta ka raw dyan, yung cellphone mo, parang biglang magba-blackout yung camera. Para talagang namatay ng kusa yung pag-record ng camera. Pero sa mga oras na ito ay hindi pa malinaw sa amin yung nangyari. Kaya walang takot kong inakyat yung third floor ng mag-isa. Dahil gusto ko talagang makita yung sinasabing white lady sa lugar na ito. Ngayon, doon naman tayo sa pinakataas, tol. Ayun, oh. Putang ina. Hindi ko alam kung kaya ko to, boy. Ayun sila, oh. Putang. Kawawi. Hindi ko nga alam kung bakit ko to ginagawa, pero no choice tayo. Pumunta tayo dito para labanan yung takot natin. At hindi tayo magpapadala sa takot. Dahil ngayon, aakyatin natin to. Ayun na. Yun yung second floor, oh. Ayun, oh. Di ba? Dito naman tayo sa third floor. Holy shit. Dito na tayo sa third floor, mga kaibigan. Ayun. At dito malinis naman. Silipin natin sila. Yun sila. Hindi ako nagago, bababa na ako. Hindi ko na kaya dun, gago. Hindi na ako didiretso dun. Nung nasilip ko na yung third floor ay agad din akong bumaba. Hindi ko na sinubukang pasukin yung pinakadulo kasi kakaiba yung pakiramdam ko doon. No? Mission success! Kaibigan! Ano? Malupit ba ako? Malapit ka na. Labas mo na yung pwede mo, halikan ko. Sobrang dami pang nangyaring kakaiba sa pag-overnight namin dito sa abandonadong eskwelahan. Nag-imbestiga pa kami ng 3 AM sa baliti dito na kung saan sinasabi na nagpapakita yung lalaking pugot yung ulo. Akala namin magiging simpleng gabi lang ito sa amin. Pero hindi namin inakala na ito na pala ang pinakamagiging nakakatakot na gabi ng buhay namin. Confirm, mayroon talaga dito. Pangalan niya daw, Satanas. May sobrang lakas na masamang elemento ang nandito. Hindi lang siya basta-basta. Masasabi naming isa itong masamang demonyo. Ibig sabihin, kaganyan yung pakaramdam mo, may gustong pumasok sa katawan mo. Kaya ko, tol. Nakakamdaman ako kasi talaga. Nakaramdaman mo lang dito sila. Nakakamdaman ako talaga. Ayoko na. Iba na pakaramdam Bago, ko. tol. Bago, nanginginig ako. Iba na pakaramdam ko. Bago, tol. Tangina. Okay ka lang? Bago, parang may bumubulong. Okay ka lang? Bismillah, bismillah. In Jesus' name. Mapapanood nyo ang kabuuan na nangyari sa video na ilalabas ni Jingrilano, kaya abangan ninyo.